Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 271, 4 na Zuan Chi layer laban kay Lin Fang. Isa sa 10 maalamat na kaldero mula sa mga kwento, ang sinaunang kaldero ay talagang ang kaldero ng mga makalangit na dragons. Ang boses ni Lin Fang ay umaalingaw sa kapaligiran. Ang puso ng mga tao ay nagsimulang marahas na tumibok. Napakahalaga ng mga maalamat na kaldero. Kahit na hindi nila alam kung ano ang tunay na pangalan na Heavenly Dragon of the Nine Skies o kung ano mismo ang ibig sabihin nito, kung isasaalang-alang ang pangalan, maaari nilang isipin ang presyo nito. Tila ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan mula pa noong unang panahon. Ang Dream Pavilion ay walang pakialam sa paglabag sa mga patakaran. Naparito sila para magnakaw ng kayamanan. Walang alinlangan ang karamihan pagdating sa mga salita ni Lin Fang. Sa araw na iyon, maraming tao ang nakakita kay Lin Fang na lumabas sa Dream Pavilion dala ang kanyang maalamat na kaldero. Ngunit ang nakakagulat, sa sandaling iyon, ang Dream Pavilion ay nakakagulat na nais itong ibalik. Malinaw, ang sinaunang kaldero ay hindi mabibili ng salapi. Kung hindi, walang pakialam ang Dream Pavilion. Napuno ng pananabik ang mga tao, sana ay nakuha nila ang ganoong bagay. Sumulyap si Mr. Wu kay Lin Fang. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata. Isa siyang alchemist, nagkankak siya ng pills. Narinig na niya ang tungkol sa mga maalamat na kalderong ito, minsan o 2 beses. Ang mga kalderong ito ay may iisang punto, maaari silang gamitin ng mga alchemist upang gumawa ng makapangyarihang mga tabletas at lahat ay hindi mabibili. Kapag gumagamit ng ordinaryong kaldero, maaari lamang gumawa ng mga tabletang antas ng Zuan na mas mababa. Ang kalidad, habang kapag gumagamit ng kaldero ng mga makalangit na dragon, maaaring gumawa ng mga tabletang antas ng Zuan na may katamtamang kalidad o mas mataas. Kahit na ito ay isang bahagyang pagbuti sa kalidad, ito ay gumawa pa rin ng isang malaking pagkakaiba, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi. Halimbawa, ang Zuan level na tabletas na may mababang kalidad ay maaaring gamitin ng mga cultivators sa pagitan ng una at pangatlong Zuan Chi layer habang ang Zuan level na tabletas na katamtamang kalidad ay maaaring gamitin ng mga cultivators sa pagitan ng ika-4 at ika-6 na Zuan Chi layer. Iyon ay isang 3 layer na pagkakaiba, sa makatuwid, ito ay isang malaking pagkakaiba. Hahaha. Si Mo Kanglan ay tumatawa ng demonyo. Habang ginagamit niya ang kanyang masamang kasanayan, lalo siyang naging masama at makasalanan. Hindi na siya mukhang tao. Napagtanto niya na interesado rin siya sa Cauldron of the Heavenly Dragons. Interesado siya sa kaldero gaya ng pagpatay niya kay Lin Fang. Si Bing Hiteng ay namangha rin. Kung ang Ice and Snow Mountain Village ay makakakuhang gayong kayamanan, gaano ito kapakinabangan? Hindi. Kung mayroon akong ganoong kayamanan, kailangan ko pa bang bumalik sa sekta? Tihin na nasa sabik si Bing Hiteng. Kung siya ay may ganoong kayamanan at bumalik sa sekta, ang kayamanan ay hindi na sa kanya, ito ay magiging pag-aari ng Ice and Snow Mountain Village. At saka, kung isasaalang-alang ang lakas ng Ice and Snow Mountain Village, baka hindi nila maprotektahan ang kaldero. Masyadong mahirap protektahan ito. Siguro pagdating sa napakabigat na responsibilidad, mas mabuting iwanan si Zuyu at dalhin ang kayamanan sa kanya. Lahat ay nangangarap na makuha ang makalangit na kaldero ng dragon. Lahat ng malalakas na magsasaka ay nagtataka kung bakit hindi sila ang bumili ng kaldero, gayong hindi man lang nila ito naisip. Sa sandaling iyon, mukhang malungkot si tita yon. Bago dumating, hindi niya akalain na malalaman ni Lin Fang ang tungkol sa Heavenly Dragon Cauldron, kaya naman nagalok siya ng mataas na presyo sa simula, ngunit nang maglaon, anuman ang presyo, paulit-ulit na tumanggi si Lin Fang. Sa makatuwid, nahulaan niya na malamang alam ni Lin Fang ang tungkol sa kaldero. Bukod pa rito, pinagbantaan niya ang buhay ni Lin Fang, ngunit hindi pa ito sapat, ipinaalam na ni Lin Fang ang katotohanan sa publiko. Malaking kawalan iyon para sa kanya, kahit na makuha niya ang kaldero, hindi niya talaga magagawang iwanan si Zuyu. Mabilis na malalaman ng lahat ang tungkol sa makalangit na kaldero ng dragon. Malalaman ng lahat ang tungkol sa kayamanan kapag nakuha ko ito. Naisip ni tita yon. Nakatitig siya kay Lin Fang at ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Gusto mo akong patayin? Si Lin Fang ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at agad na nagsabi. Mo Kanglan, Bing Hiteng, alam kong gusto ninyong lahat akong patayin ngunit kahit napatayin ninyo ako, naisip mo ba kung sino ang makakakuha ng kayamanan? Si Lin Fang ay malamig at walang pakialam. Nanatiling tahimik sina Mo Kanglan at Bing Hiteng. Ang Dream Pavilion ay isa sa 3 pinakamalaking pamilihan sa Celestial River. Mayroon silang napakalaking kapangyarihan at impluensya kaya hindi sila kayang kalabanan ng Condor Castle. Ang lahat ng mga bagay na lumitaw sa kanilang auction room ay mga kayamanan, ngunit walang nangahas na subukan at nakawin ang mga kayamanan. Tiyak na napakalakas nila. Gayunpaman, kung papatayin muna natin ang mga taga-Dream Pavilion, malulutas natin ang ating mga personal na problema pagkatapos ay hindi tayo maaabala ng isang mas malakas na third party, hindi ba? Mas mabuting solusyon iyon. Sabi ni Lin Fang. Sa mundo, walang tiyak na mga kaaway, ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Kahit na gusto siyang patayin ni Mo Kanglan at Bing Hiteng at gusto rin silang patayin ni Lin Fang, alam niya na kung kumilos sila ng sabay sa Dream Pavilion, wala siyang pagkakataon. Sinusubukan lang ni Lin Fang na lumika ng tensyon sa pagitan nila, para hindi sila magtulungan para patayin siya. Lin Fang. Nakatingin si Lan Zhao kay Lin Fang habang walang tigil na umiiling. Hindi niya akalain na si tita yon at Lin Fang ay mag-aaway hanggang mamatay. Gusto niya akong patayin, dapat ko bang hayaan siyang patayin ako nang walang paghihiganti?
Sabi ni Lin Feng, na parang walang pakialam habang nakatingin kay Lan Zhao na nagpatigil sa kanya. Gustong patayin ni tita yon si Lin Feng, ano ang magagawa ni Lin Feng? Wala siyang choice kundi ibalik ang kanyang hangarin sa pagpatay. Nang marinig ni Bing Hiteng si Lin Feng, kumislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Tama si Lin Feng. Kahit na makipagtulungan sila kay tita yon at patayin si Lin Feng, nasa Celestial River sila wala sa Ice and Snow Mountain Village, kahit na makuha nila ang Heavenly Dragon Cauldron, hindi sila makakaalis dito hanggat gusto ng Dream Pavilion. Hahaha. Si Mo Kanglan ay tumatawa ng masama. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ako sasama kan inuman. Matandang tanga. Sinumpa si Lin Feng. Si Mo Kanglan ay talagang masama. Hindi na niya hinintay na sumagot si Bing Hiteng, na hindi kasing lakas niya, at sumagot na. Kung hindi tumulong ang dalawa, lalaban si Lin Feng at ang mga tao sa Dream Pavilion. Ang dalawa pa ay uupo lang at panoorin silang lumaban at pagkatapos ay aatakehin ang nanalo. Pagkatapos, hindi mahalaga kung si Lin Feng o ang Dream Pavilion ang nanalo, hindi maiwasang masugatan sila. Gayunpaman, kahit na hindi sila tumulong, ang layunin ni Lin Feng ay alisin ang dalawang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi at pagkatapos ay labanan ang mga tao ng Dream Pavilion. Si tita yon, sa sandaling iyon, ay nakatitig kay Lin Feng. Mula sa mga kwento, hindi siya isang taong mahiga at madaling papatayin, ngunit maaring ito ay talagang masama. Kahit na mayroon lamang silang maliit na kapangyarihan sa Celestial River, sapat pa rin silang malakas para patayin si Lin Feng. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Malamig na sabi ni tita yon. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa palanquan. Siya ay napakabilis. Kasabay nito ang pagkislap ng mga silhouette ng apat na cultivator na may dalang palanquan. Napunta silang lahat sa gilid niya. Naglalabas sila ng nakamamatay na chi. Sa apat na taong ito, na mga babae, wala ni isa sa kanila ang mga karaniwang cultivator, lahat sila ay nakalusot sa unang Zuan Qi layer. Napakalakas ng mga tao sa Dream Pavilion. Si Lin Feng ay natulala. Si tita yon ay napakalakas kung ikukumpara sa ibang mga babae. Kayong apat ay maaaring patayin siya at pagkatapos ang kanyang singsing na may batong na. Sabi ni tita yon habang nakaturo kay Lin Feng. Parang walang pakialam siya. Si Lin Feng ay walang kapangyarihan o impluensya sa Celestial River, hindi siya basta-basta makakaalis kasama ang mahalagang kayamanan kapag may mas malalakas na tao. Iyon ang dahilan kung bakit narito ang apat na tao upang patayin si Lin Feng. Ako na ang bahala sa dalawang ito. Sabi ni tita yon habang nakataas ang manggas. Kumislap ang kanyang silhouette at sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni na Mr. Wu at Meng Jing. Ang kanyang mahabang manggas ay lumilipad sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang walang katapusang dami ng mga ilusyon. Tila mayroong walang katapusang dami ng mga clone. Sa isang iglap, nawala ang mga silhouette ni na Meng Jing at Mr. Wu. Ikatlong Zuan Qi layer. Maraming karanasan sina Mo Kanglan at Bing Hiteng, malinaw naman, nararamdaman nila ang lakas ng ibang tao. Nakikita nila na ang babaeng iyon ay nakalusot sa pangatlong Shuangqi layer tulad nila, gayunpaman, agad niyang hinamon sina Meng Qing at Mr. Wu, nang mag-isa. Maaaring magkaribal ang dalawang iyon sa kapangyarihan ni Mo Kanglan at Bing Hiteng. Ano ang isang malakas at agresibong babae? Tumibok ang puso ng mga tao. Pagkatapos ng paglipat na iyon, parang siya lang ang tao sa buong mundo. Lalong lumalakas ang Thousand Illusion skill ni tita yon. Bulong ni Lan Zhao. Nawala siya kahit na dahil mayroon na siyang nararamdaman para kay Lin Feng, ngunit sa sandaling iyon, gusto siyang patayin ni tita yon. Sa gitna ng sumisipol na unos, nakabawi si Meng Qing at Mr. Wu mula sa mga ilusyon. Ang libu-libong ilusyon na ito ay hindi naglalabas ng anumang tunog ngunit ramdam ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake. Isang walang ingat na galaw at madaling masugatan ng husto sa gitna ng naturang pag-atake, o mamatay man lang sa kaawa-awang paraan. Sa pagkakataong iyon, umatake din ang apat na babae. Ang kanilang mga manggas ay lumilipad sa hangin. Tulad ng mga ilusyon, sa isang iglap, napalibutan nila si Lin Feng. Hindi nakatakas si Lin Feng kahit na lumaki siya ng mga pakpak. Boom! Sinalakay ng lamig ang buong kapaligiran. Sumimangot si Lin Feng at itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa tatlong silhouette na nag-aaway. Tila galit na galit si Meng Qing. Gusto niyang iwanan ng libong ilusyon at sumama kay Lin Feng. Meng Qing, huwag kang mag-alala sa akin. Sigaw ni Lin Feng. Malinaw kay Lin Feng na handa si Meng Qing na gawin ang lahat para sa kanya. Bukod pa rito, alam pa niyang may kakaibang kakayahan si Meng Qing na palakihin ang kanyang kapangyarihan ng ilang beses kapag kinakailangan, ngunit ang paggamit nito ay lumikha ng walang katapusang lamig na sumalakay sa kanyang katawan. Ayaw niyang gamitin ito ni Meng Qing. Mas gusto ni Lin Feng na magdusa mag-isa. Ako naman. Huminga ng malalim si Lin Feng. Isang daang labis na kaluluwa ang lumitaw. Sa paligid ng kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na chi, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 272, ang Purple Dragon Spirit. Isang kakaibang liwanag ang kumislap sa mga mata ng apat na babaeng ito. Ang kanilang mga manggas ay lumipad sa hangin habang lahat sila ay nagsimulang sumuntok kay Lin Feng. Ang mga suntok ay gumagalaw patungo kay Lin Feng mula sa lahat ng apat na panig. Ang mga babaeng ito ay nakalusot lahat sa Zuan Qi layer, kahit na sila ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Qi layer, ang kanilang kalaban ay isang cultivator lamang ng Ling Qi layer. Nagtalaga si tita yon ng apat na tao para patayin si Lin Feng dahil gusto niyang matiyak na mamamatay si Lin Feng. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras at hayaang magkaroon ng mas maraming problema. Isang malambot na purong chi ang sumipol sa kapaligiran at dumiretso patungo kay Lin Feng.
Ang isang ordinaryong cultivator ng Ling Chi layer ay hindi makakayanan isang pag-atake tulad nito. Ang purple spirit ni Linfang ay naging isang napakalaking purple na dragon. Ito ay isang dosenang metro ang taas. Pumulupot ito sa katawan ni Linfang at inilipat si Linfang sa ulo nito. Sa isang iglap, lumitaw si Linfang ng isang dosenang metro ang taas sa hangin na nakatingin sa lahat. Napakapangit na espiritu. Nang makita ng karamihan ang napakalaking purple na dragon, sila ay namangha. Gayunpaman, hindi nila alam kung anong uri ng espiritu iyon na mayroon si Linfang, ngunit mukhang napakalakas nito. Sa sandaling iyon, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Linfang. Siya, tulad ng dati, ay naglalabas ng isang nakakatakot na makapangyarihang chi. Ang kanyang labis na mga kaluluwa ay lumulutang sa itaas ng kanyang espiritu ng dragon. Mamatay. Sigaw ng apat na babae sa lupa. Tumalon sila sa ere at itinapon ang kanilang mga sarili patungo kay Linfang. Bitawan. Sabi ni Linfang sa mahinang boses. Isang nakakatakot na chi ang sumalakay sa buong kapaligiran. Ang lilang dragon ay nagsimulang manginig ng husto at itinaas nito ang ulo sa hangin. Ang dragon ay nagpakawalan ng isang dragon chan. Lalong naging nakakatakot ang dalawang mata nito na mukhang napakalaki. Kasabay nito, ang katawan nito ay lalong lumaki, ito ay naging napakalaki. Ang maliit na dragon na iyon na parang ahas ay nag-transform na ngayon at parang nakakatakot na purple dragon. Ang dragon ay napaungol sa galit. Ang ulo nito ay sumugod sa apat na babae na nakabukaang malaking bibig. Gusto sila nitong lamunin. Hayop. Galit na sigaw ni Tita Yon habang nakatingin kay Linfang. Iniwan niya sina Mengqing at Mr. Wu at sinubukang sumugod kay Linfang. Naisip niya na ang apat na babaeng ito, sa kanilang lakas, ay mangangailangan lamang ng ilang segundo para patayin si Linfang ngunit hindi niya akalain na may ibang plano si Linfang. Si Linfang ay puno ng mga misteryo. At sorpresa. Dito ka lang, galit na sabi ni Mr. Wu. Kung gusto niyang lumaban, kailangan nilang mag-away. At kung gusto niyang umalis, naisip niya na maaari siyang umalis iyan sa gusto niya. Si Mr. Wu, kasing edad niya, ay hindi matitiis iyon. Iyon ay isang malaking kahihiyan. Isang liwanag ng apoy ang sumilay sa kalangitan patungo kay Tita Yon na parang bolang apoy. Nagulat si Tita Yon ng ilang segundo. Hindi niya kayang harapin si Linfang, bigla siyang lumingon at nakita ang bolang apoy na gumagalaw patungo sa kanya ng napakabilis. Boom! Ang mga bolang apoy ay sumabog sa kapaligiran. Kaagad pagkatapos, ang kapaligiran ay naging sobrang lamig. Dumating na rin si Mengqing. Ang mga kaluskos at pagsabog ay walang patid na kumakalat sa hangin. Sa isang iglap, tila ang kapaligiran ay napunta mula sa matinding init hanggang sa napakalamig na lamig. Ang mga bolang apoy ay napapaligiran ng yelo. Ang yelo at apoy, kapag nagtutulungan, tumaas ang lakas. Si Linfang ay nasa kabilang panig sa himpapawid, sa sandaling iyon, siya ay nasa napakalaking buntot ng dragon. Bukod dito, ibinuka ng dambuhalang purple dragon ang napakalaking bibig nito at agad na nilamon ng isa sa apat na babae at agad siyang kinain ng buhay. Isang cultivator ng Zuan Chi layer ang kamamatay lang. Sa sandaling iyon, ang dragon ay hindi na mukhang isang espiritu. Ito ay tila isang tunay na nakakatakot na dragon, na parabang ito ay buhay. Paano mabubuhay ang isang espiritu? Ang mga tao ay namangha. Ang espiritu ay isang likas at bahagi ng kaluluwa. Ito ay may mahalagang papel sa landas ng paglilinang. Maaari itong magamit upang mapahusay ang mga diskarte o paliwanag sa panahon ng mga laban. Nang tumaas ang antas ng paglilinang, lumakas din ang espiritu. Gayunpaman, naniniwala sila na ang espiritu ay isang suporta lamang para sa magsasaka at walang buhay. Hindi pa nila nakita ang espiritu ni Linfang noon at tila may sariling buhay ito. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa buntot ng dragon at nakapikit. Bukod dito, ang mga mag-aaral ng dragon ay napuno ng walang katapusang lamig. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo lang. Tumibok ang puso ng mga tao. May impresyon sila na sisabog ang kanilang mga ulo sa gulat. Ang boses na iyon ay nanggaling sa bibig ng dragon. Gayunpaman, boses iyon ni Linfang. Si Linfang. Ang purple dragon na iyon ay si Linfang. Natigilan ang karamihan. Tiningnan nila ang mga naglalakihang mga mata, na mukhang walang ekspresyon at napakalamig. Ang mga mata na ito ay sa isang tao. Makokontrol ni Linfang ang kanyang espiritu at buhayin ito. Huminga ng malalim ang mga tao sa crowd. Gaano nakakatakot. Si Linfang ay may ganap na kontrol sa kanyang espiritu. Ang mga tao sa karamihan ay hindi ang isa na namangha, ang iilang napakalakas na magsasaka ng Zuan Chi layer ay lahat ay namangha. Ang mga kakayahan ni Linfang ay napakahiwaga. Ang mukha ni Mo Kanglan ay puno ng masamang hangarin. Napakahusay na pamamaraan. Tiyak na gusto rin niya ang kakayahang iyon. Si Linfang ay isang napakahalagang kayamanan para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagawang palayain ng tatlong babae ng Zuan Chi layer ang kanilang mga sarili mula sa mga pag-atake ng Purple Dragon at dumaong sa lupa. Mabilis silang nakahinga at nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Nakakakilabot na binata. Hindi lang sila ang nag-isip na nakakatakot si Linfang, akala ng lahat pareho. Kaya ayon, napatay niya ang dalawang vice leaders ng Condor Castle Organization nang hindi niya ginamit ang buong lakas. Hindi nakakagulat na hindi siya natakot sa kanila at determinado siyang manatili sa Celestial River. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Linfang na maraming tao ang patuloy na umaatake sa kanya ng sunod-sunod kapag nakikipag-usap siya sa Condor Castle. Una, ito ay ang Ice at Snow Mountain Village, pagkatapos ay ang Dream Pavilion, lahat sila ay gustong patayin siya. Sa kabutihang palad, nandyan si Mr. Wu para tumulong.
Ang lilang dragon ay nakatitig sa mga tao sa lupa. Noong si Linfang ay nasa Golden Z Mountain sa Moyu, ang mga cultivator ng Z government ay gumamit ng purple energy. Maaari nilang kontrolin ang kanilang espiritu at dagdagan ang lakas ng kanilang espiritu. Ito ang ginagamit ni Linfang. Nakuha niya ang mga alaala ng cultivator ng Zunchi layer at gumugol ng 6 na buwang pagsasanay ng palihim. Natutunan niya kung paano gumamit ng labis na mga kaluluwa at maaari na ngayong magpakita ng 100 labis na kaluluwa, na lahat ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Pinagsasama-sama niya ang kapangyarihang iyon sa kapangyarihan ng kanyang espiritu, kaya, kapag ginagamit ang mga labis na kaluluwang ito at ini-inject ang mga ito sa kanyang espiritu, maisasakatuparan niya ang kanyang espiritu at ito ay magiging napakalakas. Kung umasa lamang siya sa lakas ng isang kaluluwa at sinubukang kontrolin ang kanyang espiritu, malakas sana ang kanyang dragon ngunit hindi ito sapat para talunin ang 4 na babaeng ito ng Zuan-Chi layer. Sa makatuwid, ginamit niya ang lahat ng kanyang labis na kaluluwa upang iturok sila sa kanyang espiritu at dagdagan ang lakas nito. Ang kanyang ahas sa gayon ay may higit na kapangyarihan din. Ang napakahusay na pamamarang iyon ay tinawag na Ode to the Spirit. Mamatay. Malamig na sigaw ni Linfang. Kaagad pagkatapos, ang dragon ay sumugod sa kapaligiran na may tunog ng pagsipot. Ang lilang lawa mula noon ay lubusang nilamon ng snake spirit ni Linfang at ang lilang lawa na iyon ay naging dugo ng isang Zunchi level na dragon. Bukod pa rito, naroon ang mga labi ng lakas at determinasyon nito sa dugong iyon. Gumalaw ang dambuhalang dragon, tila ang buong mundo ay nasa ilalim ng presyon ng nakakatakot na nilalang na iyon. Sinalakay ng takot ang puso ng 3 babaeng cultivator na ito ng Zuan-Chi layer. Ang dambuhalang ahas na iyon ay tiyak na may lakas ng isang Zuan level beast. Bukod dito, ito rin ay lubhang brutal, marahas, at maliksi. Tungkol sa mga kababaihan, sila ay mga eksperto sa paglikha ng mga ilusyon. Sa kasamaang palad, hindi ito magiging kapaki-pakinabang laban sa espiritu ni Linfang. Galit na sinumpa ang 3 babae. Ang kanilang mga silhouette ay kumikislap at maraming ilusyon ang lumitaw na lumulutang sa ibabaw ng lupa. Nasilaw ang mga tao at pakiramdam nila ay nag-hallucinate sila matapos makakita ng napakaraming ilusyon. Mga tanga, sigaw ng galit na boses ni Linfang at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng dati. Siya ay determinado at matyaga, walang kahit kay-titing na pag-aalinlangan sa kanyang mga aksyon. Mga ilusyon. Malamang na hindi nila alam na sa sandaling ito, ang Purple Dragon Spirit ni Linfang ay puno ng kapangyarihan ng ilang surplus na kaluluwa. Nakapikit ang mga mata ni Linfang at pinagsanib niya ang lupa. Malinaw niyang nakikita ang mga ilusyon sa kanyang isipan, sa makatuwid ay makikita rin ang lahat ng kanyang labis na kaluluwa. Dalawang matalim na tili ang lumabas. Isang malaking dami ng mga ilusyon ang nawala. 2 babaeng cultivator ng Zuan-Chi layer ang katatapos lang lumunin ng Purple Dragon. Ang mayabang na babaeng cultivator ng Zuan-Chi layer na nakatayo sa harap ng dragon ay tila napakaliit at hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa dragon. Isa na lang ang natitira, mula sa 4 na babaeng cultivator ng unang Zuan-Chi layer, isa na lang ang natira. Nakatayo siya doon habang nakatingin sa napakalaking nilalang na iyon at nanginginig. Ngayon lang niya nakita ang 3 kapatid na babae na nilamon ng espiritu. Paanong hindi siya matatakot? Ang kanyang determinasyon at paghahangad ay nadurog na. Ang halimaw at dambuhalang espiritu ay malamig na nakatitig sa kanya. Sa bawat segundo ay lalo siyang natatakot. Sa wakas, nagpa siya siyang sumuko at tumalikod para tumakbo. Ayaw na niyang makipag-away. Gusto niyang tumakas. Ang isang cultivator ng Zuan-Chi layer ay hindi na lumalaban, gusto niyang tumakas. Sa kasamaang palad, wala siyang posibilidad na makatakas. Nagsimulang gumalaw ang dambuhalang dragon na parang nabalisa. Sa isang iglap, nilunok niya ang katawan nito na agad ding nawala. Dahil doon, ang 4 na babaeng magsasaka ng Zuan-Chi layer ay namatay na lahat. Boom! Isang marahas at mabigat na alon ng enerhiya ang kumalat sa hangin. Tumayo si Tita Yon kina Mr. Wu at Meng Ching. Nang makita niyang nawala na ang ika-4 na babaeng magsasaka, isang nakakatakot at masamang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pinatay mo silang lahat. Ang kanyang mukha ay binaluktot ng mamamatay tao na intensyon. Hindi na siya mukhang kalmado at walang pakialam. Hindi ko lang sila pinatay kundi papatayin ko rin ang lahat mula sa Dream Pavilion. Sabi ng Purple Dragon na malamig ang tunog. Kapag dumating ka upang patayin ako, dapat ay naghanda ka para sa kamatayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 273, The Ode to the Spirit. Si Linfang ay bumalik sa ulo ng napakalaking purple na dragon at ang kanyang mga mata ay nakapikit gaya ng dati. Bukod pa rito, ang Purple Dragon, kung saan naroon si Linfang, ay gumagalaw patungo sa mga tao ng Dream Pavilion na nagpabilis ng kanilang mga tibok ng puso. Naglakas loob ka ba? Sabi ng babae na parang galit na galit. Siya ay labis na mayabang at sa sandaling iyon, siya ay kumikilos pa rin ng napakataas at bossy. Bakit hindi ako maglalakas loob? Sabi ni Linfang na tila malamig sa yelo. Mr. Wu, Meng Ching, si Tia yon ay para sa iyo. Sige. Sabi ni Mr. Wu habang bahagyang tumango. Nakatitig siya kay Tita yon. Napakayabang. Mababa pa nga ang tingin niya sa kanya, isang matandang lalaki sa parehong Zuan-Chi layer. Dumating ang Purple Dragon sa harap ng mga tao ng Dream Pavilion sa isang iglap. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang hamarang sa daanan ni Linfang. Si Lan Zhao iyon. Pakiusap, huwag. Sabi ni Lan Zhao habang umiiling at umaasang titigil si Linfang. Pakiusap, hindi. Sabi ng napakalaking dragon na malamig ang tunog.
Gusto akong patayin ng mga tao mo, mga taga Dream Pavilion, pero hindi ko sila kayang patayin. At saka, noong gusto nila akong patayin, hindi mo sinubukang pigilan sila, pero ngayong gusto ko na silang patayin, sa tingin mo ba may karapatan kang pigilan ako? Nang marinig ni Lan Zhao si Lin Feng, nagsimula siyang manginig. Sa katunayan, nang dumating ang mga taong ito upang patayin si Lin Feng, hindi niya sinubukang pigilan sila. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang subukan at pigilan si Lin Feng sa paghihiganti sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang daan? Mawala ka, ang dambuhalang dragon ay sumulong at inihagis ang katawan ni Lan Zhao na lumilipad sa gilid. Pagkatapos, patuloy itong sumulong patungo sa mga tao ng Dream Pavilion. Kaagad pagkatapos, ang kakilakilabot na hiyawan ay kumalat sa kapaligiran. Ang lahat ng mga tao sa Dream Pavilion ay itinapon sa hangin. Isang matinding lakas ang bumasag sa kanila na sumisira sa kanilang mga buto, laman at mahahalagang bahagi ng katawan. Pinatay ng dragon ang mga tao sa Dream Pavilion ngunit ang dalawang naglalakihang mga mata nito ay hindi nagpakita ng simpatiya o awa, napuno lamang sila ng layuning pumatay. Nakipaglaban ito hanggang sa mamatay ang lahat ng mga kalaban. Sa sandaling gusto siyang patayin ng lahat, sino ang nakadama ng anumang simpatiya o awa para sa kanya. Ang mundo ng paglilinang ay isang malupit na mundo na walang emosyon. Maagang namatay ang mga mahina ang puso. Ang panuntunan ay mamatay o pumatay. Napakabilis, isang dagat ng mga bangkay ang lumitaw sa harap ng lilang dragon. Ang lahat ng mga tao sa Dream Pavilion maliban kay Lan Zhao ay namatay. Sa di kalayuan, ang ekspresyon ng mukha ni Tita Yon ay tila malamig na nagpapakita ng kanyang nakamamatay na pagnanasa. Ang lahat ng kanyang mga tao ay namatay maliban kay Lan Zhao. Kailangan niyang maghiganti at patayin si Lin Feng. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinipigilan siya ni Meng Qing at Mr. Wu na gawin iyon, hindi man lang siya makalapit kay Lin Feng. Bukod dito, malamig na nakangiti sina Mou Kanglan at Bing Hiteng. Pareho silang may malalamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan ang ganitong masasayang pangyayari. Para sa kanila, mas mapangwasak ang laban ng iyon, mas napakipakinabang ito para sa kanila. Dahan-daang lumingon ang dambuhalang Purple Dragon. Ang mga mata nito ay tila malamig tulad ng dati at sumulyap sa mga tao. Tumingin ang karamihan kay Lin Feng ngunit ang hindi nila alam ay si Lin Feng, sa sandaling iyon, ay pagod. Napagod at halos wala ng lakas sa titira. Gamit ang The Ode to the Spirit, ay ginagamit ang lakas ng kanyang kaluluwa para palakasin ang kanyang espiritu, at pagkatapos ay gawing mabangis na dragon ang kanyang espiritu. Ito ay lubhang nakakapagod para sa kanyang kaluluwa at sigla. May impresyon na si Lin Feng na himatayan na siya sa pagod. Malaki ang ngiti ni Mou Kanglan sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, kumukuhang maliliit na hakbang. Bigla siyang tumalon sa ere, itinapon ang sarili kay Lin Feng. Isang walang katapusang dami ng baging ang lumitaw sa hangin at mabilis na lumipat patungo kay Lin Feng. Kahit na nakakatakot ang Purple Dragon na iyon, naramdaman ni Mou Kanglan na ang Purple Dragon ay espiritu lamang ni Lin Feng at hindi ito totoong dragon. Bukod dito, mayroon lamang itong lakas ng unang layer ng Zuan-Chi, ngunit sapat pa rin iyon para pumatay ng 4 na tao sa una. Zuan-Chi layer. Gayunpaman, hindi ito magiging sapat laban kay Mou Kanglan. Sa ganitong mga sitwasyon, kung nagawa ni Mou Kanglan na patayin si Lin Feng, ang Purple Dragon ay mag-isa na babagsak. Tumipat ang dragon patungo sa mga baging. Ang mga baging ay humahaba at nagsimulang magpaikot-ikot sa katawan ng dragon. Isang uhaw sa dugo na chi ang lumabas mula sa mga baging at sa wakas ay natalo ang Purple Dragon. Nag-transform ito sa isang purple na lawa at nagmamadaling bumalik sa katawan ni Lin Feng. Hindi na nakayanan ni Lin Feng, pagod na siya. Bumagsak siya sa lupa at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga uhaw sa dugo ng mga baging na ito na papalapit sa kanya, kasabay nito, isang malamig na chi ang bumalot sa kanyang katawan. Sina Mou Kanglan at Bing Hiteng ay sabay na umaatake kay Lin Feng. Gusto nila siyang patayin at nakawin ang kaldero. Plano mo akong patayin. Nakangiting sabi ni Lin Feng na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nakaramdam ng pananakot. Ang kanyang katawan ay kumikislap, isang liwanag ang kumislap, at biglang, isang sinaunang kaldero ang lumitaw sa kamay ni Lin Feng. Naglalaman ito ng misteryoso, sinaunang chi. Nang lumitaw ang sinaunang kaldero, lahat ay natigilan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lin Feng ang sinaunang kaldero. Ito ay malinaw na ang makalangit na dragon. Ang mga tao, na walang pag-asang mahawakan ang kaldero, ay nasa sabik pa rin ng lumitaw ito, at nagkaroon muli ng pag-asa, paano kung isang himala ang nangyari at nakuha nila ito? Gusto ninyong lahat ang Heavenly Dragon Cauldron. Dito, makukuha mo ito. Galit na sigaw ni Lin Feng. Kagad, ang makalangit na kaldero ng dragon ay lumipad sa himpapawid patungo kay Mou Kanglan. Inaalok ito ni Lin Feng sa kanya. Si Mou Kanglan ay namangha. Ang kanyang mga baging ay tumigil sa paggalaw patungo kay Lin Feng. Sa halip, ginamit niya ang mga ito para hulihin ang kaldero. Kagad pagkatapos, masigla niyang hinayla ito patungo sa kanya. Sa isang iglap, halos nasa kamay na ni Mou Kanglan. Naglabas si Bing Hiteng ng kaunting enerhiya ng yelo at itinapon ang sarili kay Mou Kanglan. Sa sandaling iyon, nakalimutan na niya ang tungkol kay Lin Feng. Kahit na pinatay ni Lin Feng ang kanyang mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village, hindi sila gaanong mahalaga kaysa sa sinaunang kalderong iyon. Kung nakuha niya ang sinaunang kalderong iyon, iiwan niya ang Zuyu at pupunta sa mas malaki at mas mahalagang lugar. Paano mapalampas ni Bing Hiteng ang pagkakataong makuha ang sinaunang kaldero? Hindi lang siya ang nag-iisip ng ganoon.
Dahil kay Lin Feng, pinatay ni protector kong si Mo Exi, ang anak ni Mo Kanglan, at si Mo Kanglan ay lalong namuhi kay Lin Feng dahil doon, ngunit dati, nang makuha ni Mo Kanglan ang kaldero, agad siyang tumutok sa pag-iimbak ng kaldero at nagsimulang tumakbo palayo sa napakabilis na bilis. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi niya akalain na magiging ganoon kadaling makuha ang Heavenly Dragon Cauldron. Si Mo Kanglan, sa sandaling iyon, ay hindi maiwasang tumangala sa langit at makaramdam ng labis na kagalakan. Hindi pa niya napatay si Lin Feng ngunit pagkatapos na maging napakalakas, babalik siya at madaling mapatay si Lin Feng. Hindi niya kailangang magmadali. Ang pinakamahalagang bagay ay manatiling ligtas at umalis kasama ang kaldero. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ni tita yon. Tumalon siya sa hangin at itinapon ang sarili kay Mo Kanglan, pansamantalang nakalimutan ang tungkol kay Lin Feng. Sa sandaling iyon, hindi sila pinigilan ni na Mengqing at Mr. Wu. Sa halip ay lumipat sila pabalik sa gilid ni Lin Feng. Nakatingin sila sa mga taong palayo ng palayo. Hindi ganoon kadaling makuha ang makalangit na kaldero ng dragon. Walang pakialam na sabi ni Mr. Wu. Ang mga mata ni Mr. Wu ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Lin Feng. Si Lin Feng, nang siya ay pagbabantaan ng mga tao sa Dream Pavilion ay hindi pa naalis ang sinaunang kaldero. Ngunit nang ang sitwasyon ay naging talagang panganib, agad niyang itinapon ng isang hindi kapanipaniwalang mahalagang kayamanan, nang walang panghihinayang o pag-aalinlangan. Ang tapang, kaalaman, tuso at pagpapasya, kasama ng natural na talento ni Lin Feng ay tiyak na magiging isang hindi kapanipaniwalang malakas na cultivator. Namutla ang mukha ni Lin Feng. Nakangiti siyang walang pakialam at kumuha ng isang piraso, isang recipe ng tableta. Mr. Wu, ito ang recipe para sa mga spirit blood pill. Panatilihin itong ligtas. Kakopyahin ko ang ilang iba pang mga recipe para sa iyo. Sabi ni Lin Feng habang binibigay ang recipe kay Mr. Wu. Kung hindi siya tinulungan ni Mr. Wu, baka iba ang kinalabasan ng mga laban na ito. Hindi man lang niya nagawang labanan sina Mo Kanglan at Bing Hiteng. Tatandaan ni Lin Feng ang pabor na iyon magpakailanman. Mukhang natuwa si Mr. Wu, nang hindi sumunod sa mga formalidad kasama si Lin Feng, agad niyang iniligpit ang recipe at agad na nagabot ng singsing kay Lin Feng habang sinasabing, ito ang mga bagay na hiniling mong makuha ko, panatilihing ligtas sila. Salamat. Sabi ni Lin Feng habang kinukuha ang singsing. Agad sinabi, Mr. Wu, gaano kahusay ang iyong kaalaman pagdating sa mga table tasks? Kaya. Wala akong problema sa pagtitimpla ng mga ling level na table task, nakakagawa rin ako ng ilang Zuan level na table task na mas mababa ang kalidad ngunit hindi ito palaging nagtatagumpay, mayroon akong humigit kumulang 10% na uring tagumpay, hindi ako nakakagawa ng mga table task na mas mataas ang level. Mga table task sa antas ng Zuan na mas mababa ang kalidad, 10% na uring tagumpay. Ang mga kakayahan ni Mr. Wu pagdating sa pagkankak ng mga table task ay napakahusay na. Ang pagkakaroon ng 10% na rate ng tagumpay pagdating sa pagbuo ng mga table tasks sa antas ng Zuan na may mababang kalidad ay hindi isang mahusay na rate ng tagumpay, ngunit ito ay napakataas kumpara sa iba, kaya naman mataas ang demand para sa mga tabletang antas ng Zuan. Tiyak na maraming tao si Mr. Wu na interesado sa kanyang mga serbisyo. Mr. Wu, interesado ka bang magtimpla ng mga table tasks sa akin? Maaari ka ring magturo ng ilang bagay tungkol sa mga table tasks. Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik si Mr. Wu ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi, habang nakangiti. Pagsasama-sama ng mga table tasks, walang problema, ngunit ayaw mo bang habulin ang makalangit na kaldero ng dragon? Hindi ako sapat na malakas para magkaroon ng ganoong mahalagang bagay, paano ko ito maibabalik? Sabi ni Lin Feng habang umiiling at nakangiti. Kung hindi mo na maibabalik, at least, dapat pinahirapan mo sila. Sa mga araw na ito, napakabilis na kumakalat ang balita na ang makalangit na kaldero ng dragon ay nasa Celestial River. Kung gusto ito ng sinuman, hindi ito magiging madali para sa sinuman, hindi bababasa, para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa Celestial River, magiging bloodbath ito dahil sa sinaunang kaldero. Kahit na, sa pag-asa sa sarili mong lakas, hindi mo na talaga ito mababawi, dahil mayroon kang mga recipe ng tableta, maaari kong hilingin sa ilang mga matandang kaibigan na tumulong, kung gayon hindi ito maaaring maging mahirap na ibalik ito. Sabi ni Mr. Wu habang nakangiti. Mukhang natuwa si Lin Feng. Dahil naroon ang mahalagang kayamanan, maraming napakalakas na tao ang susubukan at nakawin ito. Maaaring talunin ng pinakamalakas ang ilan sa kanilang mga kalaban, ngunit hindi magiging madaling gawain na paksain ang lahat ng interesado sa kaldero. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 274, sa isang lihim na silid, si Lin Feng ay nakaupo na naka-cross-legged at ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit at walang malasakit, si Lin Feng ay pinagsama sa lupa. Ang isang mahabang thread ng purong chi ay nagbabago, naglalaman ito ng enerhiya ng kaluluwa ni Lin Feng. Sinasanay ni Lin Feng ang kanyang surplus souls technique. 2 araw na ang nakakaraan mula noong labanan sa pagitan ng maraming grupo. Sa loob ng 2 araw na ito, nakaupo lang si Lin Feng sa sikretong silid na iyon at nagsasanay ng cultivation, wala nang iba pa. Ang kanyang dalisay na chi ay nakabawi, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nakabawi din, sa parehong oras, siya ay napabuti ang bilis ng kanyang labis na kakayahan sa kaluluwa. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay lumalakas at lumalakas. Nagawa rin niyang magpakita ng mas maraming kaluluwa. Maaari niyang ipakita ang isang mas malakas na lilang espiritu. Sa isang labanan, magiging mas malakas siya kaysa dati. Kailangang maging napakalakas ni Lin Feng.
Sa makatuwid, bago pa man tuluyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala, sinimulan na ni Linfang ang pagbuo ng bilang ng kanyang mga sobrang kaluluwa. Upang maging mas malakas, kahit na ito ay napakahirap, si Linfang ay handa at handang tiisin ang sakit at pagdurusa na kinakailangan. Ayaw niyang ma-threaten siya ng ibang tao. Ayaw niyang umasa kay Mengqing at sa ibang tao sa tuwing may lalabas na sitwasyon kung saan may gustong pumatay sa kanya. Nakakahiya para kay Linfang na maging mahina. Ang katotohanang pinrotektahan siya ni Mengqing paminsan-minsan ay hindi isang problema, ngunit hindi ito palaging ganoon. Lumipas ang oras at natapos na ang ikatlong araw. Sa sikretong silid na iyon, maraming purity stone na may katamtamang kalidad ang nawala, ngunit ang kakayahan ni Linfang na sumipsip ng purong chi ay lumalakas. Isang puting liwanag ang nag-iiba-iba sa kapaligiran na naglalabas ng mga sipol. Marahas itong tumagos sa katawan ni Linfang. May impresyon si Linfang na siya ay lasing, napaka-komportable. Ang dalisay na chi ay umiikot ng mas mabilis at mas mabilis sa paligid ni Linfang. Ang katawan ni Linfang ay kumikinang at mukhang translucent. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, mayroong isang hindi kapani-paniwalang lakas na tila walang katapusan. Ito ay ang lakas ng purong chi, kahit na ang mga ito ay maliliit na mga hibla lamang ng purong chi, ang katotohanan na siya ay sumisipsip ngayon ng sapat na purong chi upang ito ay makita ay nagpapahiwatig na si Linfang ay palapit ng palapit sa pag-abot sa Zuan Chi layer. Boom! Isang mahinang pagsabog ang lumabas sa loob ng katawan ni Linfang. Isang walang katapusang supply ng purong chi ang nalunod sa katawan ni Linfang mula sa langit at lupa. Bukod dito, kasabay nito, ang isang sinulid ng purong chi ay nagbuga ng maliwanag at nakasisilaw na liwanag at pagkatapos ay agad na naglaho. Fo. Si Linfang, na nakapikit ang mga mata, bahagyang ibinuka ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Iminulat niya ang kanyang mga mata at mukhang tuwang-tuwa na kumikislap ang kanyang mga mata. Ikasyam na Ling Chi layer. Mayroon pa akong isang hakbang bago ako makapasok sa Zuan Chi layer, ngayon ay isang maliit na hakbang na lang, isip ni Linfang. Sa loob ng maraming buwan, inilaan ni Linfang ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral ng mga alaala at pamamaraan ng Zun Chi layer cultivator. Hindi pa niya naabot ang ikasyam na Ling Chi layer dahil nakatuon siya sa purong chi at mga diskarte sa halip na sumipsip ng. Pagkatapos ng huling malaking labanan, sa wakas ay naniwala siyang mayroon na siyang sapat na pangunawa sa dalisay na chi at matagumpay na makakasulong. Sa wakas ay nakalusot na siya sa ikasyam na layer ng Ling Chi, ngunit isang maliit na hakbang pa rin ang layo mula sa pagpasok sa layer ng Zuan Chi. Kahit na nalampasan ni Linfang ang ikasyam na layer ng chi, hindi siya tumayo. Dahan-dahan niyang ipinikit muli ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay ng kanyang surplus soul technique. Hindi kayang mag-relax at maging tamad si Linfang. Kahit gaano kapagod, gaano kasakit, lahat ng ginawa niya ay naaayon sa kanyang paniniwala. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa ang kanyang hindi kapani-paniwalang ambisyon, na hindi na mabuli, at itigil ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Si Linfang ay gumugol ng 7 araw sa sikretong silid na nakatuon sa pagpapalakas. Sa labas ng secret room ay isang maluwag na guest room ngunit walang tao sa loob ng mga sandaling iyon. Sa silid sa tabi ng cultivation room ni Linfang, madilim. Mula sa labas, ang cultivation room na iyon ay parang stand ngunit walang nakakaalam na ito ay talagang pasukan sa isang lihim na silid. Si Mengqing ay malamang na naglilinang din. Pagkatapos ng lahat, ang malaking labanan na iyon ay nagpapagod din sa kanya. Nasaan si Mr. Wu? Isip ni Linfang. Nagsimula siyang maglakad papunta sa guest room at binuksan ang pinto at pumasok. Sa loob, ito ay isang tanawin na puno ng kagandahan at kagandahan. Mayroong maraming mga silid, sa isa sa mga silid, isang malawak at walang limitasyong init ang sumalakay sa kapaligiran. Bukod sa init na iyon, amoy gamot din. Hindi tama. Mr. Chi, hindi tama yan, kailangan munang matuno ang 1,000 dahon ng bulaklak ng lotus at saka mailagay sa timpla. Pagkatapos, kailangan nating gamitin ang ating kaluluwa para kontrolin ito. Maririnig ang ingay ng mga taong nagtatalo sa silid kung saan nagmumula ang init. Iyon mismo ang boses ni Mr. Wu. Parang may pinagtatalunan siyang iba. Mr. Wu, nagkakamali ka. Kung tunawin mo muna ang mga dahon ng lotus at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa timpla, mawawala sa iyo ang kalahati ng lakas ng gamot kapag idinagdag mo ang mga ito sa timpla, at magiging imposibleng gumawa ng mga pildores ng dugo ng espiritu sa antas ng Zuan. Sabi ng kabilang boses. Tila ang taong iyon ay isang matandang lalaki tulad ni Mr. Wu. At saka, ang boses niya ay parang nagmatigas sa sarili niyang opinyon. Mukhang si Mr. Wu at ang kanyang kaibigan ay nag-imbento ng mga pildores ng dugo sa antas ng Zuan, at hindi sila nagkasundo sa isa't isa, isip ni Linfang. Kaagad pagkatapos, pumasok siya sa silid kung saan sila nagtitimpla ng mga table tas. Bukod kay Mr. Wu, nakita ni Linfang ang isa pang matandang lalaki, nakaupo siya sa isang upuan. Pareho silang nakatitig sa isa't isa, tila hindi nila magawang kumbansihin ang isa't isa. Bukod dito, sa tabi nila ay isang malaking kaldero. Ininom ni Mr. Wu ang recipe ng mga spirit blood pill at tinatalakay ito sa isa pang matanda. Walang alinlangan, magkakilala sila Sto. Sinulyapan ni Linfang ang dalawang matandang lalaki at pagkatapos ay tumingin sa pulang buhok na matandang lalaki. Medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Nakilala niya ang matandang kasama ni Mr. Wu. Ang matandang lalaki ang nagbid sa Heavenly Dragon Cauldron sa auction room ngunit sa huli, hinayaan si Linfang na makuha ito. Ang pulang buhok na matandang lalaki, nang makita niya si Linfang, ay ngumiti at tumango. Senior, sabi ni Linfang habang bahagyang nakayuko, bilang tanda ng paggalang.
Lin Feng, binigay mo sa amin ang recipe ng mga spirit blood pill, kailangan naming sabihin sa amin, kailangan pa bang matunaw muna ang mga dahon ng lotus at pagkatapos ay idagdag ang mga ito sa timpla o hindi? Nagtanong si Mr. Wu, nag-aalala lang siya sa pakikipagtalo niya sa matanda na may pulang buhok. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Kung tunawin mo muna ang mga ito at idagdag sa timpla, magiging sapat ba ang iyong kaluluwa upang kontrolin ang mga dahon upang ang kanilang kakanyahan ay kumalat ng pantay-pantay sa komposisyon? Kung ang mga table task ay hindi ganap na balanse sa lahat ng mga sangkap, maaari ka pa bang mag-concoct ng Zuan level spirit blood pill? Sabi ng mapupulang matanda na muling nagalit. Nang makita ni Lin Feng ang dalawang matandang ito na nagtatalo, ngumiti siya. Sa mundong iyon, ang kakayahang makipagpalitan ng mga ideya habang iniinsulto ang isa't isa, ngunit ang pananatiling pala kaibigan ay isang bagay din na nakakainggit, maaari itong mga hulugan na ang isang pagkakaibigan ay umabot na sa isang tiyak na antas. Mr. Wu, Senior, nag-research din ako tungkol sa recipe na iyon ngunit ang aking mga kakayahan sa pagtitimpla ng tableta ay napaka-basic. Hindi ako nakakagawa ng mga spirit blood pill ngunit nais kong subukan sa gabay mula sa iyo, aking mga nakatatanda. Maaari naming makita kung gumagana ang mungkahi ni Mr. Wu, kahit na walang garantiya na gagana ito. Sabi ni Lin Feng na nagpasimangot sa mapula ang buhok. Lin Feng, sino ang tinatawag mong senior? Tawagin mo akong Mr. Chi, di man it. Siguro dahil hindi ka papagtimpla ng tableta noon, pero ang mas maraming tao ay hindi nangangahulugang mas masaya, ito ay talagang kabaligtaran at maaaring maging magulo. Pinagsasabay ng mga tao ang kanilang mga kaluluwa sa perpektong pagkakaisa. Ang pagkankak ng mga table task ay isang napakahigpit na proseso, ang bawat hakbang ng pamamaraan ay pinakamahalaga. Isang pabaya na galaw at ang buong bagay ay mawawala. Bukod dito, maaari itong humantong sa pagkasira o pagkawasak ng kaldero. Sabi ng mapula ang buhok na matandang tunog ng solemna at magalang. Ang isang tao ay mas angkop kaysa sa dalawa kapag nagkankak ng mga table task. Alam ko ang tungkol doon, malinaw naman, ngunit marahil mayroon akong solusyon. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, umupo siya sa tabi ni na Mr. Wu at Mr. Chi, sa harap ng kaldero. Dalawa kayong senior alchemist, mararamdaman mo ang lakas ng isang kaluluwa. Sabi ni Lin Feng. Kaagad pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Mr. Wu at Mr. Chi at pagkatapos ay agad na pumikit. Pagkatapos nilang lahat ay nagsimulang magpakawalan ng lakas ng kanilang kaluluwa at dahan-dahang pinalabas ito. Sa isang iglap, naramdaman ni na Mr. Wu at Mr. Chi ang lakas ng kaluluwa ng isa't isa, tila may dalawang hanay ng mga mata na galit na nakatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga kaluluwa ay nasa kapaligiran ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay magkasalungat. Ang bawat tao ay natatangi at makikita ang mga bagay sa kanilang sariling paraan, imposible para sa dalawang tao na magkaroon ng perpektong magkaparehong paniniwala at opinyon, kaya naman mahirap para sa ilang tao na magsama ng mga table task. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dahan-daang lumitaw ang isang ilusyon. Kaluluwa iyon ni Lin Feng. Agad na binalot ng maliwanag na ilusyon na iyon ng kaluluwa ng dalawang matandang lalaki at sa isang iglap, tila pumasok sa ibang mundo ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa ng tatlong tao na ito ay tila sumusunod sa parehong bilis at ritmo na tila sila ay pinagsama sa pamamagitan ng isang espesyal na koneksyon. Inilipat ng maliwanag na ilusyon ng kanilang kaluluwang kapangyarihan sa kaldero. Malinaw at malinaw na nakikita ni na Mr. Wu at Mr. Chi kung ano ang ginagawa ng kaluluwa ni Lin Feng na para bang ito ay kanilang sariling kaluluwa, ito ay isang misteryoso at misteryosong sandali. Sa sandaling iyon, nawala ang liwanag sa kapaligiran. Nawala rin ang mahiwagang sensasyon na iyon. Ang mga kaluluwa ni na Mr. Wu at Mr. Chi ay biglang naging magkasalungat muli. Naalala nila ang kanilang mga kaluluwa pabalik sa kanilang mga katawan at binuksan ang kanilang mga mata. Pareho silang nakatingin kay Lin Feng, mukhang natutuwa sila. Earth Fusion. Sa katunayan, nabasag ko ang sukat ng lupa. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Nanatiling tahimik sina Mr. Wu at Mr. Chi at pagkatapos ay pareho silang humagalpak sa isang nakakabaliw na tawa. Mr. Wu, ang katotohanan na nakilala mo si Lin Feng ay isang stroke ng swerte. Alam niya ang sikreto ng pagsasanib ng lupa na kahit tayo ay pangarap lang. Salamat sa kanya, maaari kaming magkankak sa parehong oras, habang pinapanatili ang kahusayan sa isang mataas na antas. Sabi ni Mr. Chi habang nakangiti. Dati, imposible para kay Mr. Wu at Mr. Chi na magsama ng mga table task, ngunit dahil si Lin Feng ay may kapangyarihan ng Earth Fusion, magagawa nilang magtiple ng mga tableta ng magkasama at ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring magtulungan. Malinaw nilang mahahati ang gawain ng hindi nakikialam sa isa pa. Dahil dito, napakababa ng pagkakataon na magkaroon ng mga pagkakamali. Bilang mga alchemist, hindi kailangan ni Lin Feng na magmakaawa sa kanila na tanggapin ng pagtatrabaho sa kanya, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 275, ang Spirit Blood Pills. Sa sandaling iyon, hindi na nagtatalo sina Mr. Wu at Mr. Chi. Tumanggo si Mr. Wu, ngumiti pagkatapos ay nagsabi. Ito ay talagang isang maswerteng pagkataon. Wala pang isang dekada na nagsasanay si Lin Feng sa pagtatanim. Ngunit maaari na siyang mag-fuse sa lupa kaya rin niyang talunin ng mga cultivator ng Zuan Qi layer kahit na mayroon lamang siyang kapangyarihan ng ikawalong layer ng Ling Qi. Sa katunayan, lalo kong inaasahan na makita kung gaano siya kalakas at kalakas sa hinaharap. Oo, sabi ni Mr. Chi habang tumatango. Sinabi na sa kanya ni Mr. Wu ang lahat ng nangyari sa Celestial River. Si Lin Feng ang naging sentro ng lahat ng insidenteng ito.
Ang likas na talento ni Lin Fang ay bihira. Ang mga tinaguriang henyo ng mga pinakamalaking sekta ay hindi kayang kalabanan si Lin Fang. Ang mga henyo tulad ni Lin Fang ay maaaring lumitaw minsan sa bawat milenyo. Kung hindi sila mamamatay na bata pa, kadalasan ay nakarating sila sa langit. Mukhang naiinip si Mr. Chi na makitang lumaki ang isang tunay na henyo. Iyon ay tiyak na magiging kapanapanabik. Bahagyang ngumiti si Lin Fang habang umiiling. Siya nga ay may mataas na likas na talento ngunit sa ngayon, hindi siya sapat na malakas. Napakaraming tao na mas malakas kaysa sa kanya. Kailangan niyang maging napakalakas. Kung balang araw, maabot niya ang langit at lumakad sa itaas ng mga ulap habang nakatingin sa ibaba sa lahat ng buhay na nilalang, napakalakas. At epikong sandali iyon. Mr. Wu, Mr. Chi, sabay nating pinuhin ang ilang level ng Zuan na Spirit Blood Pills. Magsisimula muna tayong magpainit ng kaldero. Sabi ni Lin Fang. Mukhang natuwa sina Mr. Wu at Mr. Chi. Pareho nilang inaabangan ang pagtimpla ng ilang tableta, silang tatlo. Ang pagpino sa ilang antas ng Zuan na table tas na may katamtamang kalidad ay napakasalimuot, kahit na sina Mr. Chi at Mr. Wu ay nagtalo, hindi rin nila talaga nilayon na pinuhin ang antas ng Zuan na mga table tas na may katamtamang kalidad. Ngunit idinilat ni Lin Fang ang kanilang mga mata at ito ay parang sinag ng araw sa mga ulap, tila walang imposible. Kung si Mr. Wu at Mr. Chi ay nagtimpla ng mga table tas, magagawa lang nilang gumawa ng mga table tas sa antas ng Zuan na mas mababang kalidad, ngunit dahil ang Earth Fusion ay nagbigay daan sa kanila na maging symbiosis, ang antas ng mga table tas ay maaaring tumaas ng malaki. Siyempre, handa silang subukan ito. Sina Mr. Wu at Mr. Chi ay naging Lin Fang. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Lin Fang, kaagad pagkatapos, tumango ang dalawang matandang lalaki. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at pumasok sa mahiwagang dimensyon na nagbigay daan sa kanya na magsanib sa lupa. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay lumitaw at sumalakay sa buong kapaligiran. Binalot ng lakas na iyon ang lakas ng kaluluwa ng dalawang matandang lalaki at kaagad pagkatapos lumipat sa kaldero. Isang bolang apoy ang lumitaw at niyakap ang kaldero, pinakuluan ng mga espiritual na damo na nasa loob. Maaapoy na damo, sabi ni Mr. Wu na parang walang pakialam. Naunawaan ni Mr. Chi kung ano ang ibig sabihin nito at pagkatapos ay bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at pagkatapos ay may purong chi na lakas na lumipat sa kaldero na pinaghiwa-hiwalay ang nagninangas na mga halamang gamot at pantay na ikinalat sa komposisyon. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ang may pananagutan sa pagtiyak na ang kanilang mga kaluluwa ay mananatili sa parehong wavelength. Si Mr. Wu ang namamahala sa pagpapanatili ng apoy habang si Mr. Chi ang namamahala sa pagtitimpla. Ang bawat hakbang ay kailangang isagawa ng mahigpit. Ang amoy ng mga table tas ay dahan-daang nagsimulang sumalakay sa buong kapaligiran. Lalong tumindi ang amoy sa paligid ng kaldero. Sangwan na apoy. Sabi ni Mr. Wu pagkaraan ng ilang sandali sa mahinang boses. Inihanda na ni Mr. Chi ang lahat. Isang mahabang sinulid na pilang dugo ang kumalat sa hangin at lumipat sa kaldero. 1,000 dahon ng lotus. Sigaw ni Mr. Wu. Kaagad pagkatapos, 1,000 dahon ng lotus ang lumipat patungo sa kaldero. Ang 1,000 dahon ng lotus ay hindi maluto ng sabay ang bilis man dahil sa sunog. Tutulungan kita. Sabi ni Mr. Chi sa mahinang boses. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang malakas na kaluluwa ay dumating upang balutin ang mga dahon at ikinalat ang mga ito ng pantay-pantay sa ibabaw ng apoy, na nagbigay daan sa kanila na unti-unting natutunaw sa napakagandang apoy. Ang bahaging iyon ay napakahirap ngunit napakahalaga rin. Sa sandaling iyon, sabik na nakasimangot sina Mr. Wu at Mr. Chi. Inilabas nila ang buong lakas ng kanilang mga kaluluwa na nagpawi ng malamig na pawis na walang tigil sa pagtulo mula sa kanilang mga katawan. Inubos nito ang lahat ng lakas ng kanilang kaluluwa at itinutulak sila sa limitasyon. Sa sandaling iyon, ang mga dahon ng lotus ay nagsisimula ng dumausdes sa gilid. Nagsimulang manginig sina Mr. Wu at Mr. Chi. Nabigo ba sila? Sa sandaling iyon, ang dakilang kaluluwa, na bumabalot sa kanila, ay nawala rin. Sa isang iglap, nawala ang kahangahangang pakiramdam, na sumasalakay sa kanilang mga puso noon. Napalitan ng kawalan ng pag-asa ang kanilang positibong damdamin. Ang kanilang lakas ay hindi sapat upang pinuhin ang antas ng Zuan na mga table tas na may katamtamang kalidad. Hindi nila nakontrol ang lakas ng kanilang kaluluwa na may sapat na karunungan. Siguro pagkatapos makapasok sa ika-4 na layer ng Zuan Chi, magagawa nilang makamit ang kanilang layunin. Ang lakas ng kanilang mga kaluluwa ay lumabas na sa kaldero, gayunpaman, sa sandaling iyon, ang lakas ng isang kaluluwa ay patuloy na gumagalaw sa kaldero. Binalot nito ang 1,000 dahon ng lotus at inilagay ang mga ito sa sangguan na apoy. Isang maliwanag at nagniningning na pulang ilaw ang lumitaw sa kapaligiran. Halos namulaklak na ang mga dahon ng lotus. Ito ay kahanga-hanga. Si Lin Fang, hindi siya sumuko. Tumibok ang puso ni na Mr. Wu at Mr. Chi. Muli nilang pinakawalan ng lakas ng kanilang kaluluwa. Kinokontrol ng isa ang mga espiritual na halamang gamot at ang isa naman ay kinokontrol ang pagkontrol sa temperatura. Pagkaraan ng maikling sandali, natunaw ang lahat ng mga espiritual na damo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang matangkad na pulang bulaklak ng lotus sa mga dahon ng lotus. Ito ay talagang napakarilag. Malapit na, sigaw ni Mr. Wu. Ang mga bulaklak ng lotus ay dahan-daang isinara ang kanilang mga sarili, kaagad pagkatapos, ang apoy ay nawala sa tindi. Lalong lumakas ang amoy ng mga table tas. Isang maliwanag at nagniningning na pulang ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at patuloy na umiikot sa ibabaw ng bibig ng kaldero. Mr. Chi. Sigaw ni Mr. Wu. Muli siyang sumigaw, ang kanyang boses ay nagpapavibrate sa kapaligiran.
Tapusin mo, tableta. Boom. Isang maliwanag at nagniningning na pulang ilaw ang sumabog mula sa kaldero. Inaasahan na ito ni Mr. Chi. Tumalon siya sa hangin na nabasag sa kisame, biglang itinaas ang kanyang kamay at may kinuha sa loob ng pulang ilaw. Agad siyang bumaba at ibinuka ang palad. Nakapagtataka, lumitaw ang isang maliit na bagay na hugis itlog. Naliwanagan ito ng pulang ilaw na patuloy na kumikislap sa paligid. Tapos na, ito ay isang tagumpay. Mukhang excited na excited silang tatlo. Nagtulungan sila na umaasa sa tatlong napakalakas na lakas ng mga magsasaka. Lahat sila ay nagbuhos ng walang katapusang pagsisikap sa prosesong ito at naging mas malapit dahil dito. Ito ay tunog simple ngunit ang pagtimpla ng Zuan level Spirit Blood Pill ay sumipsip ng maraming enerhiya. At saka, sa sandaling iyon, naramdaman ni na Mr. Wu at Mr. Chi na siya ay babagsak. Mr. Wu, sa pagkakataong ito, si Lin Fang ang gumamit ng pinakamalakas na lakas para ihanda ang level ng Zuan na Spirit Blood Pill na iyon. Siya rin ang nagbigay sa amin ng recipe. Sa wakas, sa pinakamahalagang sandali, siya rin ang nagligtas sa sitwasyon. Kung wala pa siya, hindi namin mapipino ang Spirit Blood Pill na iyon. Sa makatuwid, ito ay kay Lin Fang, ano sa palagay mo? Sabi ni Mr. Chi. Inihanda lamang nila ang mga sangkap sa pagtimpla ng tableta. Bukod pa rito, ang pagkuha ng isang tableta ay isa ng pambihirang tagumpay para sa kanila, lalo na ang paggawa higit pa. Ako, syempre, walang tutol dyan. Ang tableta ay kay Lin Fang. Sabi ni Mr. Wu habang nakangiti at tumatango. Nang marinig sila ni Lin Fang, isang mainit na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso. Sa kontinente, maraming masasamang tao na walang tigil na nagbabalak laban sa ibang tao ngunit marami rin namang napakabait at tapat sa kapwa. Si Mr. Wu at Mr. Chi ay kabilang sa pangalawang kategorya ng mga tao. Ang tabletang iyon ay ang antas ng Zuan na Spirit Blood Pill na may katamtamang kalidad. Ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanila, lalo na kung nakatulong ito sa kanila na sumulong bago ang isang potensyal na nakamamatay na labanan ngunit mas gusto nilang ibigay ito kay Lin Fang. Siyempre, ito ay dahil sila ay napakatapat. Bukod pa rito, sina Mr. Wu at Mr. Chi ay napakabuting magkaibigan na at hindi sila magkasundo. Tumiti si Lin Fang at umiling. Mr. Wu, Mr. Chi. Ang pagsasama-sama naming tatlo sa paggawa ng mga table tasks ay talagang mahalaga. Ito ang resulta ng ating teamwork at ito ay isang tagumpay para sa amin bilang isang grupo. Walang sino man ang may higit na merito kaysa sa iba. As far as the pill recipe is concerned, ipinangako ko na ito kay Mr. Wu kaya hindi na ito mabilang. Sa makatuwid, hindi ito ang aking recipe at ang tableta ay hindi pag-aako ko. Tumanggi si Lin Fang na uminom ng Spirit Blood Pill. Kung gusto niyang pumatay ng tao, ginamit niya ang kanyang espada. Ngunit kung ang mga tao ay mabait sa kanya, masaya siyang makipagkaibigan sa kanila. Hindi, sa mga tuntunin ng lakas, ang tabletang iyon ay lubhang kapakipakinabang sa iyo. Sabi ni Mr. Wu habang umiiling. Mr. Wu, ang pill na iyon ay magiging kapakipakinabang sa akin, gayunpaman mas mabuti kung isa sa inyo ang uminom nito. Sa lakas ko ngayon, sayang ang pag-inom ng tableta. Hindi ko ma-absorb ang buong lakas ng tableta. Mas maganda kung isa sa inyo ang kukuha, kung lalakas ka, makakatulong din yan sa akin. Tinanggihan muli ni Lin Fang ang alok ng dalawang matandang lalaki. Sa totoo lang, nagsasabi lang si Lin Fang ng mga katotohanan. Ang isang cultivator ng Ling Chi layer na umiinom ng Zuan level pill na may katamtamang kalidad ay isang pag-aaksaya, hindi niya ma-absorb kahit kalahati ng kapangyarihan nito. Mr. Wu, maaari mong inumin ang tableta. Sinabi ni Mr. Chi na hindi na sinusubukang kumbansihin si Lin Fang. Sa halip, binigay niya ito kay Mr. Wu. Ngunit umiling din si Mr. Wu at sinabi, matandang kaibigan, kahit na hindi ka kasing galing ko sa paggawa ng mga table tasks, mas malakas ka pa rin kaysa sa akin, ang tableta na ito ay para sa iyo, mas angkop na inumin mo ito. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Kailan pa ako hindi kasing galing mo sa pagtimpla ng pills? Galit na sabi ni Mr. Chi. Kung hindi mo ito kinukuha, maaari mong subukang ibigay muli ito kay Lin Fang. Sabi ni Mr. Wu na may mapangasar na ekspresyon sa kanyang mukha na nagpangiti kay Lin Fang ng pilit. Paano na naman pinag-uusapan ng dalawang ito ang tungkol sa kakayahang magkankak muli? Hindi ko alam, ngunit, Mr. Wu, Mr. Chi, ang tabletang iyon ay dapat inumin sa lalong madaling panahon para sa maksimum na lakas. Hindi mahalaga kung hindi ka interesado. Nang matapos magsalita si Lin Fang, agad siyang gumawa ng it gesture sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga daliri sa kanyang bibig, nagkatinginan sina Mr. Wu at Mr. Chi at pareho silang agad na humagalpak ng tawa, nang sabay.